Nag-iisip ka ba ng dadalhin para sa Christmas party nyo guys? Ayan, ito na ang sagot sa inyong tanong. Kaya for today's video, gagawa tayo ng chocolate cake with no cocoa chocolate fudge icing. Napakasarap at napakadaling gawin at hindi rin po tayo mahirapan maghanap ng mga ingredients nito. Kaya wag na nating patatagalin yan. Tara, umpisahan na po natin. Ang una nating gagawin ay yung ating chocolate chiffon cake. Ayan, ito yung pinaka-chocolate base natin guys. Chiffon pala yung gagawin natin ngayon. Pero kung gusto nyo naman na chocolate moist cake, marami po tayong recipe sa ating YouTube channel. Pero naisipan ko lang itong gawin yung chiffon base guys kasi para hindi masyadong heavy yung chocolate cake natin. Minix ko lang pala muna yung ating egg yolk at saka yung ating sugar ng 1 minute. Then sunod ko nilagay yung ating oil at saka yung ating vanilla. Then nilagyan ko pa ito ng chocolate flavoring guys. Pero ito naman ay optional lang. Pwede po kahit wala. I-mix lang natin ito hanggang sa mag-well combine lang sila. Then ilagay na rin natin yung ating water. Pwede rin pong milk ang ilagay nyo. Ilagay na rin natin yung ating mga dry ingredients. Yung ating cake flour, baking powder, salt, yung ating baking soda at saka yung ating cocoa powder. Dark cocoa powder yung ginamit ko dito, pero kung wala po kayong dark, pwede pong yung natural cocoa powder lang. Ako, dark lang yung ginamit ko dito para mas medyo intense yung pagka-chocolate flavor ng ating cake. Hahaluin lang natin ito hanggang sa magiging smooth siya at wala na tayong nakikitang dry flour dito sa ating mixing bowl. Set aside na muna natin ito, then gagawin naman natin ngayon yung ating meringue. Dito sa ating bowl, dinagay ko na yung ating egg whites, then ilagay na rin natin yung ating cream of tartar. Ibit lang natin ito hanggang sa mag-foamy lang siya, then ilagay na natin sunod yung ating granulated sugar. Ayan, pa konti-konti lang po para hindi po bumagsak yung ating egg whites or yung ating meringue. Pagkatapos natin ilagay yung ating sugar, i-adjust lang natin yung speed natin sa high. Then continue lang natin yung pagbit natin hanggang sa mag-stiff fix na yung ating meringue. Then ayun, kapag inangat nyo yung inyong mixer at nakatayo na yung dulo ng inyong meringue at kapag itiniob nyo siya, hindi na siya nahuhulog, ibig sabihin ready na yung inyong meringue, pwede na ito. Kuha lang tayo ng konting portion ng ating meringue, mga 2 cups, then ilagay natin siya dito sa ating butter mixture para hindi lang siya mabigat guys kapag ilagay natin siya mamaya dun sa mixing bowl ng ating meringue. Cut and fold method lang din yung gagamitin natin sa paghalo dito sa ating butter mixture para hindi po natin siya ma-overmix. Mas maganda kung spatula lang yung panghalo natin para maiwasan po natin siyang ma-deflate yung ating meringue. Then ibusan natin siya lahat ngayon dito sa ating meringue mixture. Then continue lang yung pag-mix natin hanggang sa magiging pantay na yung kulay niya at wala na tayo nakikita ang mga trace ng meringue or yung mga puti-puti. Same pa rin yung paghalo natin, cut and fold method lang din. Ibuhusan natin siya ngayon dito sa aluminum tray. Ayan, ang code pala ng size nito guys ay Gilas RE370. Malaki siya, sinukat ko siya 13 by 11 yung size niya. Pang 15 to 20 packs or 15 to 20 katao yung pwedeng kumain ng ganitong kalaking size ng cake. Kaya perfect yung size niya pang halimbawa kapag may handaan at may potluck kayo, pwede itong ganitong size ng cake. Itap lang natin ito ng 2 beses, then i-bake na natin ito sa ating naka-preheat na oven ng 150 degrees Celsius ng 40 to 45 minutes. Depende po sa inyong oven. Ayan, 150 lang guys kasi chiffon lang ito, madali lang siyang maluto. Nagtira din ako ng mixture para i-bake natin dito sa 6x4 na aluminum loaf pan para pang taste test natin mamaya. Kasi yung malaking tray guys, pang dala yun ng anak ko sa school kasi year-end party nila, kaya ayan, kaya ginawa ko rin tong video ngayon para sample din sa inyo. Then and guys, wag nating masyadong lakasan yung temperature ng oven natin kasi para hindi mag-crack yung ibabaw ng ating cake. Ilagay lang natin siya ngayon dito sa ating cooling rack, then palalamigin lang muna natin ito. Then ang susunod naman natin gagawin yung pang-soak natin na chocolate mixture. Perfect tong cake na ito guys kasi ito yung chiffon cake na hindi siya nag-shrink or hindi siya humihiwalay sa gilid ng pan. Ayan, kahit malamig na siya guys, nakikita nyo nakadikit pa rin yung cake natin sa gilid ng pan. Then ito na yung ating pang-soak na chocolate mixture. Ilagay lang natin lahat ng ating ingredients. Ito yung dark cocoa powder pala yung ginamit ko dito guys para mas chocolatey talaga yung flavor niya. Pagsasamahin lang natin lahat ng ingredients natin dito except lang po sa butter. Then ilagay na natin siya dito sa ating stove sa mahinang apoy lang guys. Initin lang natin siya or hanggang sa mag-simmer lang siya. Then ilagay na natin yung ating butter. Kapag nag-melt na yung butter, set aside lang muna natin. Balik naman tayo ngayon dito sa ating cake. Gumamit lang ako ng chopstick para
tusukin yung ibabaw ng ating cake para manuot talaga yung ilalagay nating syrup dito sa ating cake. Ayan, pag mga chiffon cake kasi guys, or mga chiffon base na cake, mas maganda talaga kapag meron tayong ilalagay na pang soak sa kanya. Yung iba naglalagay ng sugar syrup, pero ito kasi since na chocolate siya, chocolate din yung pang soak natin sa kanya. Then ay nakikita nyo guys, hindi talaga nag-shrink yung cake natin. Then ito naman yung maliit na loaf pan na binake natin kanina. At saka kapag ganitong klaseng mga cake, mas maganda siya guys, i-overnight nyo siya sa chiller or sa fridge bago natin siya i-serve. Kasi para ma-absorb talaga lahat ng flavor na nilagay natin. Then ito naman yung sunod natin gagawin, yung ating no cocoa chocolate fudge icing. Pagsasamahin lang muna natin yung ating cornstarch at saka yung ating water. Ito yung pinaka-slurry natin. Set aside na muna natin ito. Then dito meron tayong dark chocolate compound. Ayan, Beryl's yung brand ng ginamit ko dito guys. Ayan siya. Ayan, pero pwede kayong gumamit ng ibang brand. Then, ilagay na natin yung ating fresh milk dito sa ating saucepan. Then, sinunod ko na rin yung ating all-purpose cream. Pwede rin po kayong gumamit ng heavy cream. Then, ilagay na rin natin yung sunod yung ating condensed milk. Classic yung Alaska na brand yung ginamit ko dito guys kasi mas malapot siya. Then, i-mix lang natin ito hanggang sa mag-well combine lang. Then, ilagay na rin natin yung ating coffee powder. Then, ilagay na natin ito ngayon sa stove. Then, bubuksan lang natin sa mahinang apoy lang guys. Then, continue lang natin yung pag-mix natin hanggang sa medyo uminit na siya. Kapag mainit na siya, ilagay na natin yung ating chocolate bar o yung ating chocolate compound. Then, continue lang natin yung pag-stir natin or yung pag-mix natin guys hanggang sa mag-boil lang siya or kumulo lang yung ating mixture. Then, kapag nag-boil na siya guys or kumulo na siya, ilagay na natin yung ating cornstarch at saka yung ating water, yung ating slurry kanina na ginawa. Tandaan natin guys, mahinang apoy lang yung dapat yung stove natin dito para hindi po agad masunog yung ating chocolate fudge icing. Medyo matagal po yung pagluto nito, nasa 30 to 35 minutes po, depende po sa lakas ng apoy. Basta dapat po tandaan natin, mahinang apoy lang po yung yung stove natin. Then ayan, continue lang natin yung pag-mix natin, wag po natin iiwanan para hindi po dumikit yung slurry doon sa ilalim ng ating saucepan. Then naglagay pa ako dito guys ng chocolate flavoring para lumabas talaga yung flavor ng ating icing. Mas maganda kung wire whisk na yung gagamitin natin dito after natin malagay yung ating slurry kasi medyo mabigat na siyang haluin guys. Then ayan, continue lang natin yung pag-mix natin hanggang sa mag-smooth na siya or wala tayong nakikitang mga lumps ng cornstarch dito sa ating saucepan. Patayin na natin yung ating apoy, din ilagay na natin yung ating unsalted butter. Continue lang yung pag-mix natin hanggang sa magiging smooth na yung ating chocolate fudge icing. Pwede rin maging stable tong chocolate fudge icing na ito guys. Kailangan nyo lang gawin, ayan, kapag after nyo siyang lutuin, ilagay nyo lang siya sa mixing bowl, then ilagay nyo siya sa fridge or sa chiller overnight bago nyo siya gamitin para mas nag-set na siya. Pwede nyo siya pang icing ng cakes, ayan. Pero ito namang ginawa natin ngayon, hindi na natin siya kailangan i-chiller. Kasi hindi naman layer yung cake na ginawa natin. Nasa tray naman yun. Kaya pwede na natin siyang i-diretso buhos na doon sa ating cake. Ibuhusan natin diretso yung ating chocolate fudge icing dito sa ating cake. Ayan, nakalimutan ko palang sabihin kanina guys. After natin ma-soak ng chocolate mixture yung ating or chocolate syrup yung ating cake kanina, ilagay nyo muna siya sa chiller habang ginagawa nyo yung inyong chocolate fudge icing para lumamig na siya at ma-absorb na yung nilagay natin na chocolate syrup doon sa ating cake. Spread lang natin maigi yung chocolate fudge icing natin para pantay yung magiging kapal ng icing natin. Ayan, spread natin siya agad guys kasi mabilis siya mag-set gawa nung naglagay tayo ng cornstarch dito sa ating icing. Dito sa ibabaw ng ating chocolate fudge icing guys, pwede pa kayo mag-melt ng milk chocolate, hindi yung dark. Yung milk chocolate guys, i-melt nyo siya, then ipatong nyo siya or ilagay nyo dito sa ibabaw ng inyong chocolate fudge icing kung gusto nyo mas special yung cake nyo. Lagyan nyo lang ng konting oil yung inyong melted chocolate. Then ako sa akin guys, okay na ito kasi maglalagay pa tayo ito. Mag-add tayo dito ng chocolate flakes sa ibabaw. Pwede rin po yung sprinkles. Then ito naman yung binake natin dito sa maliit na aluminum loaf pan. Then kapag malamig na yung chocolate fudge icing natin, tatakpan na natin ngayon yung ating cake. Then ilagay na natin ito sa chiller guys, or sa fridge ng overnight, or kahit 4 to 5 hours lang bago natin siya iserve or dadalhin sa party. Ito na yung ating cake. Kinabukasan guys, ayan, chilled na ito overnight.
And ito naman yung maliit na ginawa natin. Ito yung titikman natin ngayon kasi ito yung malaki. Dadalhin nga ito ng anak ko sa school kasi Christmas party nila ngayon. Napaka-simple lang nitong cake na ito guys, pero napakasarap niya. Napaka-light and fluffy ng pinaka-cake base natin dahil sa chiffon cake na ito. Then, yung syrup, nandun talaga siya guys. Yung flavor talaga, na-absorb talaga lahat ng flavor na nilagay natin. Then, yung chocolate fudge icing naman niya, sakto lang din yung timpla. Hindi po siya nakakaumay kainin at hindi rin siya matamis since na dark na chocolate yung ginamit natin. Gaya ng sinabi ko kanina, pwede pa kayo mag-add dito sa ibabaw ng melted milk chocolate para kung gusto nyo medyo mas espesyal yung inyong chocolate cake. Pwede rin po kayo mag-drizzle or mag-add ng caramel sauce sa ibabaw para mas masarap siya guys kasi perfect combination din yung chocolate at saka caramel. Kaya wag na kayong mamroblema guys kung ano yung dadalhin nyo nga pangpatla kayong Christmas. Ito na yung solusyon. Usong-uso itong mga ganitong nakalagay sa tray ngayon guys. Kahit yung mga party package nakalagay sa mga aluminum tray, yung mga ganitong size. Ayan, kita-kits po tayo ulit sa susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.